Bali, good morning po. Ako nga po pala ulit si Erwin Sibera ng Art of Field Realty. So, meron na po dito sa ating pinare-relocate po na 1.5 hectares po sa Barangay Rizal, San Narciso, Quezon. So, bali po ang layo nito sa town proper po ng San Narciso, Quezon. So, bali nasa 5 kilometers lang po ang nilayo natin sa pinakang bayan po ng San Narciso. Dito na po tayo mag-start sa property na pinare-relocate sa atin. Mula po dito sa source ng tubig niya, yung puso po. Yung kapantayan na yan, then tumuhog po tayo sa karsada ng bali nasa 60 meters frontage po tayo. So itong kabilang karsada po na to ay natsako pa po ng kanyang property. So bali dito po ay nadadalhan dito sa area na to ng nasa 3.5 square meter daw po, nasa 3,500 square meter. Din dito na po yung ibang pumutal sa kabilang side na po ng karsadang ito. Bali tumuhog po tayo sa pinakang gitna ng karsada. So bali papakita ko na po sa inyo yung pinakang sentro po. Dito po ay napakaganda ng piston ng pagkalupa dito dahil ito po ay flat na flat. Saka ito po ang kagandahan dito, pasok na po ang 4 wheels. So dito sa areang ito, hanggang doon po sa unahan na yun ay meron po ditong boundaryhan doon. So kagandahan po nito, may cellphone signal tayo, din meron po tayo electricity ng poste po sa ating mismong property dumaan. Both side naman po meron siyang linya tigkabila po ng area ng kanyang property. So dito po yung dinadalhan pa niya itong napakagandang area na to, na flat po ng pagkalupa niya. Then papasukin ko po muna itong 3.5 3,500 square meter bago pasukin ko po itong kabila na ito. Yan sa area po na yan. So lahat ng mapapansin ko po dito ay ilalagay na lang po natin sa description ng ating video sa baba. Doon na po natin ilalagay pinakang full details. So bali dito po yung property na flat na area. So napakaganda po nitong bakasyunan. At pasok na pasok po ang ating sasakyan dito. Then dito po ay may source tayo ng electricity. Cellphone signal andito na po sa area na ito. So napakaganda po nito. Pwede tayo dito magtayo ng hardware. Lahat po ng business dahil nasa tabi-tabi po tayo ng karsada. Dito po ay napaka-flat na area. So ito po mga napapansin yung mga nyug na to. Ito po ay nasasakupan pa na makalakasan mamunga. Yan. Ito na po yung pinakang sinasakupan niya. Bali ang bilang nga po pala ng nyug dito ay nasa 220 kapuno pa daw po sabi nung nagtanim nito. Kung mapapansin po nyo, yan po yung area na yan. Ito lang po yung nabakanting wala pong tanim na nyug dahil ito daw po ay napaputol na sa area na yan. Pero may mapapansin po tayo yung mga nyug na sa taas na yan. Yan po ay sakupan ng ating property. Yan. Dito po yun na nadadalhan pa sa flat na area ito. Mamaya po ay liliban naman ako doon sa kabila. Doon po sa kabilang area na puno na po ng tanim na nyug. So dito lang po yung inuna ko lang yung kabilang kalsada na may nasasakupan pong 3.5 square meter. Then kung mapapansin po nyo, doon sa may taas ng mga bubong ng bahay na yun, boundaryhan na po yun, hindi na po nasakop ng ating property. Then bali doon lang po tayo sa may lugar na nausok na yun. Andun lang po, bali papasukin ko na po. Dito na po ako dadaan sa may source ng tubig dito. Dito po yung dinarayo po na labahan ng mga taga rito. Yan, so dito na po yung source ng tubig niya, yung puso po. Ito po yung dinadayo paglalaba. Then mapapansin po natin dito sa kabilang area na to, marami po siyang fruit berry. Like ng saging, hardwood na Jimelina. Meron tayong daranghita, guyabano, langka, atis, suha na andito na po sa area ng property na to. Then dito na po ako pumisto sa pinakang ito pong karsada na mismo, no. Doon naman po sa taas na yun ay cemented road na. Ito lang po yung area ng PD road na hindi pa nasisemento. Then sa pagpasok po ay cemented road tapos rough road na po. Yan, ito na po yung area. Nilalakad ko na po yung pinakang kabilaan po ng area. Ito naman po ay yung bahay po ng tenants dito. Yan. Bali pupuntahan ko po doon sa may boundaryhan doon sa may taas. Makikita naman po sa ating taas na screen yung ating WhatsApp and Viber po, andyan po yung ating contact number sa mga buyer po na gustong i-avail ang property na to na napakaganda po. Yan, flat na flat po ang area niya na tinuhog po tayo ng karsada. So dito po sa area na to, andito po yung pinakang boundaryhan na niya. Yung pong may bahay na yun sa taas na yun, andun na po yung pinakang boundaryhan niya. So dito na po ako pupunta sa area na to. Yan na marami pong tanim na yan. Andyan po yung bilang ng nyug na napakarami pa. Diyan po natin mapapansin yung mga fruit berry at mga hardwood na kahoy. Yan, dito na po yun. Bali pupuntahan ko na po yung loob na yan. Then dun po sa may taas na yun. Yan. Diyan po ang boundaryhan yan sa unahan po ng poste na yan. Bali hindi ko na po siya diyan pupuntahan. Dito na po ako papasok sa loob na ito. Yan. Ito po ang property na napakaganda po na tabing-tabi po ng Barangay Road na napakalapit sa town proper ng San Narciso, Quezon. Barangay Rizal lang po ito, no. Yan, sa mga buyer po namin dyan na gusto po itong i-avail,
So avail na po. Makikita po nyo sa taas ng screen yan yung aming contact number. Saka bago po ang lahat, pakipindot din po ng aming notification bell para lagi po kayong updated sa mga video po namin na ina-upload. So ito na po yun, kagandahan area ng pagkalupa niya. So flat na flat. Marami po tayo ditong portion na pagtayuan po ng ating bahay. Pwede dito sa area ito. Then pwede po dyan sa kabilang area na yan. Yan po yung kabilang area na pwede po nating pagtayuan ng bahay, at dito rin naman po sa area na to. So pwede, pasok na pasok po dito ang mga businessman. Pwede po tayo dito magtayo ng hardware. Kung ano pong pwede nating ilagay na business area to ay pwede po, dahil dito po ay marami pong bahayan. Sa unahan po na yan, marami po tayo dito kapitbahayan na po. Yan, ito na po yung pinakang loob ng property niya. Kung mapapansin po nyo ay talagang punong-puno po ng nyug. So dito daw po ay bumibilang pa ang laman ng nyug nito. Sabi nung nagtanim po ay nasa 220 kapuno pong niyog. Then mapapansin po natin dyan yung mga fruit berry. Katulad nito nasa harap pong ito ay atis. Yan po, lansunis, kalamansi po. Napakarami pong hinog na sa puno. Yan po. Kung nyo mapapansin po, ang kalamansi ay talagang naghihinugan na po sa puno. Puro dilaw na po siya. Then yan po yung puno ng langka. Kagandahan po talaga nitong property ito. Flat na flat po itong area na to ng pagkalupa niya. Wala po tayong upland, wala tayong slope, wala tayong rolling part. So flat na flat po. 100% po tayo na flat. Sa mga gusto po ng ganitong property, so pwede po ito nating pag-alagaan ng mga manok na panabong, manok na mga organic chicken. So pwede po tayo dito. Meron din po ditong dahil kagandahan po nitong area ng pagkalupang to, so pantay na pantay po, no. Yan po bahay na yan ay anak po nung pinakantinas dito. So plat na plat po talaga itong area ng pagkalupa dito. Kagandahan pa ng mga bunga ng nyug at kababaan pa po. Yan, iniikot ko na po sa inyo ang ating video. I-screen po natin para makita po natin dito yung pinakang reality ng pagkalupa niya na talagang plat na plat po. Wala po tayo ditong upland na makikita sa lugar na to, dahil ito po ay plat na plat po na area na punong-puno po ng produktong niyog. Din yan po yung mga bahay na yan, yan po yung tenants po. Pero wala na po magiging problema sa kanila yan, dahil may usap na po sila ng seller. Ito po pala ay TCT title. So updated po tayo sa lahat ng buwisan dito. Bayad po tayo sa amilyar. So kagandahan po nito ay TCT title at tinuhog po tayo ng karsada. So ito po ay nagkakahalaga lang ng 1.8 M ang sukat na 1.5 hectares. So napakamura pa rin po nito, property na to, para sa mga buyer po na gustong i-build to. Dahil dito naman po sa area na to ay panalong-panalo po tayo, dahil ito po ay plat na area. Ito po ay plat na plat. So mapapansin po nyo, meron diyang kawayan. Then ito po yung mga nyug na sinasakupan po, puno-puno po talaga tayo ng produkto pang niyog. Kung nyo mapapansin po, ito sa screen natin na talagang napakarami po na bilang ng nyug at kalakasan po bumunga, at hindi pa po siya kataasan, ano. So dito po ay napakaganda talaga at plat na plat po ang area nito. So bali pupuntahan ko po dito yung area doon sa may mga pinaglalaroan po ng mga bata. Ito po yung pinakang loob po ng kanyang property. So napakaganda po nito sa mga buyer na may mga edad na ganito po ang hanap na property. So plat na plat po. Tanaw po natin paikot yung pinakang ating pagkalupaan. Yan, inyong mapapansin po, ito na po yung pinakaloob po ng kanyang property. Yan, may mga bata po naglalaro. So plat na plat po. Hindi na po tayo darating doon sa may mapapansin po natin na upland na walang tanim na yun. Dito lang po tayo sa plat na area na to, na marami pong nilalaman pang hardwood. Yan, mapapansin po nyo, malalaki pong gimelina ang nandito po sa area ng loob ng property na to. Ayan po, mga gimelinahan po yan. Mayroon dyan yung mga kamansi na nagugulay. Then nandyan po yung mga saging sa area po ng pinipistuhan natin ito. So dito po sa may area na to, yan po sa may pagbaba naman po dyan sa area na yan, hindi na po kasakop ng property na yan pinabibinta sa atin. So bali dito lang po sa area ito. Napapansin ko lang po dito, napakarami pong abilang ng kalamansi. Ang napansin ko na po dito, abilang ng kalamansi ay nasa 10 puno na po. Ayan po yung mga kalamansian, mga nakatayo na yan po ay kalamansian. Ito naman po yung pisto ng bahay ng anak. Ito po ay makakasama na sa pagbintahan po, ano. Dito po napakaganda po mag-alaga dito ng mga manok na sasabungin sa area ng property na to, dahil napakaganda po ng lupa niya. So dito po ay yung Carabao grass. So pantay na pantay po siya. Yan. Ito po ang may offer namin sa inyo, sa mga buyer po dyan. I-avail nyo na po itong property na ito.
Dito naman po sa kabilang area na to, may boundary na po tayo dyan, bulak. Yan na po yung bulak na palatandaan natin. Sa kabila naman po niyan, andito na po ako sa pinakang loob ng property. Ano po, hanggang yung po napapansin yung maraming hardwood na tawag nito, Jimelina na yan. Yan po ay nadadalhan pa natin. Paikot naman po tayo. Papunta naman po tayo pa ganun sa area na yan. Basta yung kabila po na walang tanim na yan, hindi na po nasasakupan ng ating property. So bali ito lang pong plat na area ito ang nadalhan po ng ating property. Mula po doon sa may sukal na sa taas na yon, mapapansin naman po nyo ay talaga napakarami pong nilalaman pang produktong niyog nito. So bali ito daw po ay nakaka 5,000 kabuo pa pag kanilang binubuo at kanilang nilulukad. So napakaganda po. Inuulit ko, pantay na pantay ang area. May source tayo ng tubig, kuryente, cellphone signal, pasok ang sasakyan sa property. Ito na po ang may offer namin sa inyo na murang-murang flat land. Nagkakahalaga lang po ng 1.8M. Nakanito na po si seller. So ano pang hinahanap nyo na property na panalong-panalo sa kagandahan po ng pisto at napakarami pong produkto. Ang kagandahan pa po ay napakalapit sa bayan ng San Narciso, Quezon. Malapit po tayo sa town proper po ng bayan. Meron po dyan hospital, school ng college, nandiyan po munisipyo, 7-Eleven, nandiyan na po lahat sa bayan ng San Narciso, Quezon. So ito po yung kagandahan ng property na to. Nasa 5 kilometers lang po tayo. Sa kagandahan po ito, marami po tayong kapitbahay. So sa mga buyer po namin na gusto pong i-avail to, pakicontact na lang po yung aming contact number sa taas ng screen na yan. Ilalagay na lang po namin ang pinakang full details sa baba po ng ating video. Yung pinakang screen po dyan, makikita po natin dyan yung description sa baba. So dito po ay talagang plat na plat itong area na to at napakarami pong nilalamang fruit berry at mga kalamansi. Kagandahan po nitong property na to, mismong yung tenants at may-ari po ay kasama namin dito sa loob ng property na to, na nagkasundo po sila. Kaya medyo may presyo po ay siyempre po magbibigay ang seller sa pinakang tenants at babayaran po nila itong tenants nila dito. Pero talagang panalo po naman sa pisto ng pagkalupa niya, kasi kung mapapansin nyo ay talagang punong-puno po siya ng produktong nyug at tumuhog po siya ng karsada. Yan, siya po yung tenants. Siya na po mismo yung nagtuturo dito sa mga boundaryhan na ito ng kanyang property na inaalagaan po So napakarami po natin mapapansin dyan, mga fruit berry. So dyan na po yung ating ilalagay sa description, yung pinakang poll. Ayan po, tinuturo na po niya yung pinakang boundaryhan. Sige po, hanggang dito lang. Maraming salamat po.